kung ano ang problema ng bansang Pilipinas. Ito po ay nasusulat. Ano po yun? Love of money is the root of all evil. Money is the root of all evil. It's not Marcos, it's not Romualdez, it's the love of money. Nagkataon lang sila yung nandun sa love of money. Alam nyo, isang bagay ang makikita natin na nagiging problema ng bayan natin ay dahil sa pera. Lahat yan, mula sa pangit na kalsada, palpak na enforcement, palpak na mga batas, it's because of the love of money. At itong bagay na to ang isa sa pinakakinabibilibang ko po kay Pastor Kibuloy at ang kanyang buong church. Alam niyo kung bakit to? Nung ako po ay hindi pa parte ng SMNI at tayo po ay nasa labas, isang bagay ang lagi nating perception sa kanila. Bakit ba ang daming pera ni Pastor? Ayun ang unang perception natin. Aminin na natin lahat. Alam niyo kung bakit? Hindi ko siya maraming pera. Mapagbigay lang po talaga sila. Kaya tuloy, mukhang marami silang pera kasi hindi nila ibinubulsa. Naintindihan natin. Halimbawa, si RJ may 1 milyon. Pag ibinulsa na yan, wala kayo makikita. Yes. Tama, mali. Hindi nyo malalaman kung siya ay mayaman o siya ay mahirap. Pero pag yung 1 milyon na yon inilabas mo, pinamigay mo, ikaw ay mapaparatangan, ay yaman naman itong taon to. Ganon kasi ang ginawa ng KOJC sa pangunguna ni Pastor. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Ang kinagandahan niyan, ang kanilang resources ay infinite din. Bakit po? Nanggaling po sa Diyos. Kasi sumusunod lamang naman po sila sa utos. It's better to give than to receive. At yung kanilang prinsipyo na pinagsama-samang financial ay even biblical. Nung panahon nila Peter, ganyan po ang ginawa ng mga disipulo, pinagsama-sama ang pera at ginamit sa ministro. At ganyan ang ginawa ng KOJC. Kaya nga, kung ang pinaka-problema ng Pilipinas ay love of money, sa tingin ko, isa sa pinakasolusyon din dyan ay maglagay ng isang taong walang atraksyon sa pera. At yan po ay si Pastor Kibuloy. Wala ho siyang atraksyon sa pera, kaya naman umunlad ang KOJC. Kaya tingnan ninyo, ang daming ginagawa. Kasi hindi ho nila binubulsa eh. Kasi alam nyo, ito read church history. 4 decades na po ang KOJC. Pagpapasahin nyo po ang mga iglesia, ito wala akong pinatutukoy ang denomination. Pagbabasahin mo mga church history, alam nyo ba na madalas mangyari ang split sa mga churches? You know what's the main reason? Pera. Dahil sa pera kaya nabubuwag ang iglesia. Marami pong ganyan na nangyayaring relihiyon. Nabubuwag dahil naaakit sa pera. Bakit to? Kasi mismo ang Biblia ay sinasabing may 2,000 na topic about riches and money. Alam niyo ba about faith and prayer? Tigpa 500 lang ang topics. Pero pagdating sa pera, diyan nakafocus ang Biblia. You know why? Because money destroy people. Yan po ang pinakamahalaga nating maunawaan. Kaya nga ang ganda-ganda ng sinabi ni Ma'am Hanilet doon sa kanyang speech noong isang araw. Anong sabi niya? Ito si Pastor, walang hiningi sa amin yan. Diba? Alam mo, kung meron man pwedeng humingi, si Pastor yun. Kasi ang laki ng kontribusyon niyan sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte. Pero walang hiningi at nagbibigay pa daw. I mean, pag pinapakain, pinapupunta ang ating presidente, pinapakain, puro palabas. Alam mo, yan ang pinakakailangan natin sa Senado. Kasi alam mo, grabe na ang korupsyon sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, hanggang sa kabababaan, hanggang sa mga barangay captain, grabe ho ang korupsyon. Maniwala ho kayo sa akin. Pero si Pastor, kitang-kita natin, napatunayan niya yan sa pamamagitan ng zero corruption. So kung meron man karapatan na magpatupad ng death penalty sa mga korap, walang iba kung hindi si Pastor yan. Dahil hindi siya makukulayan ng kahit na ano.